So what's up mga ka-ride? So ngayon test natin tong Maxim. Dalawa to oh, dalawang big bike. Isang 508 saka itong Maxim GT. Magka mukha lang, pero feeling ko mas malakas to. Ito na sa kanan, sa dark. Pero mas feel ko tong isang to kasi parang mas racing tignan. Kasi mas maliit yung spacing dito. Mas maliit yung clearance, mas close kaysa dito. More on parang adventure ang datingan nito. So to Maxi Scoot na big bike, Maxim TL 508. Laking NMAX, laking SYM. Laki oh, gulong. Ang gulong niya sa harap is 120 by 70. Size 15 yung mugs niya. Then sa likod 160 by 60. Size ng mugs niya 15. So malaki talaga to. 160, mostly makikita mo na to sa mga 400cc na decambio. Ganyan size ng gulong, yung lapad. So monoshock siya. Dito yung monoshock niya, paslant. Hindi siya nakatayo. Ito sa kabila, Maxim GT nakatayo eh. Pero dalawang shock. Ito isa lang. So parang feeling ko mas sporty to. So mataas yung windshield niya, parang police. Ano? Angas. No, TFT display. Sasakyan natin. Excited ako. Nako. Bigat din, no? Bigat siya. Hindi siya pabasa-basa mo urong ng paa mo. 5'6" yung height ko pero tingkayad ako dito. Kaya mahirap siya iabante. So try natin. Ooh. Ganda ng tunog. Parang kotse yung tunog. Oh. Maabante agad siya. Medyo nakaka-overwhelm lang kasi di mo sanay gumamit ng scooter na big bike. So relax na relax to. Lapad lang talaga. Parang susupa. Astig. Ayun o, kahit pag-aalam mo lang, okay lang oh. So ang kagandahan lang sa mga big bike na scooter compare mo sa big bike na decambio, hindi ka makamatay ng makina pag masyado kang mabagal. Ito relax lang oh. Tignan nyo, kahit mabagal lang. Let's say ganito yung speed mo sa traffic, parang wala lang ah. Tsaka hindi siya mabigat pag umaandar. I mean, kasi may mga big bike din na kapag mabagal ang andar mo, doon mo maramdaman yung bigat. Ito hindi. Saka maganda talaga yung tunog niya. Fairness, paganda to ah. Hindi siya nakaka-overwhelm pala. Sa una lang, parang feeling ko overwhelm. Mas smooth siya. Hindi ko masasabing napakalakas niya. Ano lang siya, parang mga maxi scoot na mas smooth kapag inaarangkada. Alam mo yun, yung nilalakasan mo yung throttle mo. Ganun siya. Ganda nito. Saka hindi maramdam yung hangin kasi taas ng ano nyo. Kasi taas na ng salamin ng helmet ko. Saka relax na relax to. Di nga lang siya ganun pang bankingan feeling ko. Kasi feeling ko tutumba siya. Pero hindi naman, sa utak ko lang yung para tutumba siya. Lakas din yung preno, syempre. Big bike eh. Pero kung gusto nyo ng motor na big bike na di nakaka-overwhelm, katulad ng mga Dominar, NK450, na gusto nyo chill lang, yung pakape-kape lang sa Baguio,
Ito maganda to. May passing din oh. Keyless, may passing. So wala naman siya masyadong button dito. Maliban dito na hindi ko alam kung paano gamitin. Pero mostly common lang siya. Masyadong special. Ang hindi ko lang alam kung pwede nyo lagyan to ng cellphone holder. Kasi wala akong nakikitang paglagyan. Siguro side mirror. Siguro side mirror. Ay, side mirror. Wala eh. Wala akong nakikitang pwede nyo paglagyan ng cellphone holder. Gagawa nyo lang siguro na paraan. Ganda. So mostly nagte-test drive tayo ng mga motor based sa experience natin sa paggamit. Hindi tungkol sa kung anong meron na high technology. Kasi yung mga high technology naman na yan, hindi naman natin mapapansin yan habang ginagamit natin yung motor na. So masasuggest ko ba na bilhin nyo to? Oo, lalo na kung may kayo mag ride na chill lang, naka big bike chill. Tapos kung gusto nyo pumunta ng Baguio, magkape, mag merienda sa expressway, mag breakfast doon. So yun, sulit to. So dito ko natapos yung content. So this is Nick Ride. It's safe, ciao.